Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PIDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van. Anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PIDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if I give me time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van nyo, coordinated with PIDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprubahan na po yung aming request through the Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprubahan na po ni Commissioner na ibaba, buksan ang container number na yun na nirequest po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PIDEA during that time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PIDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PIDEA na po ang kamay, pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila. Sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquiga, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PIDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Mr. Chair, the name of Benny Antiporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antiporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor. I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor.
Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding can- to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez